So, bali meron tayong dataset dito. Ayan. So, meron yung headers na G-code, store, country, region, and so on. So, for the VLOOKUP, start muna tayo ng mag-identify kung ano ba yung ililookup natin. For example, itong column A. So, ito, press Ctrl C and then Ctrl V. Ayan. So, para ma-look up natin yung store, ayan, sa specific na GE code, ganito lang yung gagawin, which is equals VLOOKUP. Ayan. And then, select lang natin yung M4, which is kung saan nakalagay yung code. Ayan. And then, highlight lang natin yung column kung saan nakalagay yung mga GE code. Ayan. Ayan. Pwede din hanggang dito, hanggang column J, which is, ayan na yung sakop ng table array. Ayan. Then, quit. Then, may nakalagay dito na column index. Ayan, kung pang ilan yung store. So, unang column is yung GA code, pangalawa yung store. So, lalagay natin is 2. Ayan. And then, may nakalagay dito, exact match. So, false. Ayan. Then, close parenthesis. So, ito yung complete na formula natin para ma-look up yung store. Ayan. So, yun. Naging Sydney na siya. Ayan. So, yung I-1005 is yung Sydney. Ayan. Ayan siya. Then, subukan naman natin tong I-008. Ayan. Control C. Ayan. Copy. Then, pinis ko dito. Ayan. Tijuana. Ayan. So, ganon. Nag-work yung VLOOKUP. So, ayan yun. Yung sa may VLOOKUP, which is i-identify lang kung pang ilan na column siya. Ayan. First column, then second column. So, for example, sa country naman ang gusto nyo. Ayan. For example, country naman ito. Ayan. For example, country itong result na gusto natin. Papalitan lang natin tong number dito. Magiging pangatlo na siya. Ayan. So, yun. Mexico. Si I-1008 is yung Mexico. So, yan yun. So, ganun nag-work yung sa may VLOOKUP, which is i-identify lang natin kung pang ilang column siya. Ayan. Lilookup niya dito sa column A, i-return niya yung column number. Ayan. So, for example, sa naman, dito tayo sa may discount. For example, sa discount naman tayo. Ayan. So, for the discount, pang ilan siya? Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, pang 10 na column siya. Ayan. Then, ayan. 10.667 C1008. Ayan. So, converted na siya. Ayan. So, for example, convert natin to ng percentage, which is 6.67. Ayan. Convert natin ng percent. Ayan. So, nag-round naman siya. 7%. So, bali ganito lang. Kung kunwari, formatting naman ng percentage. Ayan. Mapansin nyo, format cells, then yung percentage. Ayan. Kunwari, dalawa naman siya. Ayan. So, yun. Nag-match siya. 6.67%. So, ganun. Yung sa may basic na VLOOKUP. So, ganun siya. So, dito naman tayo sa may advanced lookup, which is gagamit tayo ng mga data validation. So, dito sa column P, which is specific is sa P4, click lang natin tong data. Mag-add tayo ng data validation. Ayan. Click natin yan. Data validation. Then, select yung list. Then, yung source niya. So, highlight lang natin yung ito. Wala column A. Ayan. Column A2 hanggang sa pinakababa. Ayan. So, okay. So, balik tayo doon. Basta may advanced lookup. Kung mapansin nyo, may drop down na dito. Ayan.
So, select lang natin yung desired na drop down natin dito. Ayan. So, for example, ito naman. Ayan. And then, next, yung dito naman sa may result. Ayan. Nakagawa na ako ng drop down. Alisin ko muna. Ayan. Alisin ko muna siya. So, wala mo ng data validation dito. Pero mag-add tayo. So, data validation. Ayan. Tapos, list. Ayan. Tapos, ang source naman niya, yung mula column A hanggang column J. Pero, nasa row 1 lang siya. So, ayan. Highlight lang natin siya. Ayan. Or ganito. Ayan. Highlight natin yung column A hanggang column J. Ayan. Sa specific na row. Ayan. So, okay. So, balik tayo dito. Kung mapansin nyo, mayroon ng options kung ano yung isa-select natin or yung desired na columns. Ayan. So, for example, yung kanina naka-discount. So, dito naman tayo sa may region. Ayan. So, ngayon, para sa may advanced na VLOOKUP naman, nakadepende naman na siya dito sa Q3 na ito, dito sa may region, itong drop down. Ayan. So, yan, equals VLOOKUP. So, ilolookup natin ito, si P3 or P4. Yan. Then, highlight lang natin ulit yung table range. Ayan. So, yan yung table range natin mula column A hanggang column J. Yan. Then, quit. So, instead na ilagay natin yung number, maglalagay tayo ng match function or formula, which is ito, match. So, ang ima-match niya ngayon, itong Q3. Ayan. Hanapin niya si Q3. So, saan siya maghahanap? So, dito. So, yan. Highlight lang natin to. Yan. And then, ang match type niya is 0, which is exact match. Ayan. So, close parenthesis. And then, yan. False. Ito naman. False. Yan. So, kung mapansin nyo yung I005 is naka-toaster siya. Ayan. Yung item niya is toaster. Ayan. Kulayan ko na lang. Ayan. Toaster, which is yun, tubog pa naman siya dito. And then, kapag pinalitan natin ito, ayan, for example, country, Australia. So, balik tayo dito sa table natin. Ayan. So, kung mapansin nyo, Australia. And then, yung region niya. Ayan. Yung region naman, for example, palitan natin to na region. Ayan. APAC. Ayan. Ayan. So, ganun. Para sa may advanced naman na VLOOKUP, which is dynamic ito. Ayan. Kada palit mo ng datas dito, ayan, mag-iiba din yung lookup result. Nakadepende sa table din. Ayan. Kung ano yun dito sa table, yun din yung magpapakita dito sa result natin dito sa may column Q na result natin. So, ito. Yung match is mag-return kasi siya ng number. Ayan. Kunwari, Ctrl-C ko muna. Ayan. Tapos dito. Ayan. For example, match. Ayan. Kung mapansin nyo, nag-return siya ng number. Which is, ganon yung mangyayari dito. Magiging number siya, magiging 4. Yung match Q3, A1 to J1, 0. Convert is to 4. Maka-convert siya ng 4. So, pang fourth column siya. Ayan. 1, 2, 3, 4. Ayan. So, ganon. Para sa may advanced lookup. So, thank you for watching.